Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Nathan Cruz, ang inyong moderator ngayong gabi para sa Isip Isak. Usapang edukasyon po tayo ngayong gabi. Napakahalaga ng edukasyon o diploma para sa ating mga Pilipino. Marami tayong mga kababayan na talaga namang matindi ang pagsusumikap na mapag-aral ang mga anak o mga kamag-anak. Yung iba pa nga nangingibang bayan pa para lang matustusan ng pag-aaral ng kanilang mga kapamilya. Bakit nga ba tila napakahirap at magastos ang mag-aral sa Pilipinas? Ngayong taon lamang ay 16% ng kabuuang budget ng gobyerno ang inilaan sa Department of Education. Ito ang may pinakamalaking budget sa gastusin ng bayan. Umabot sa 924.7 billion pesos ang budget na ito. Hindi pa kasama dyan ang confidential fund na hiningi ni VP Sara Duterte para sa DepEd. Dahil hindi po yun inaprobahan ng Kongreso. At kung hindi pa po kayo na-update, kahapon lamang po ay nag-resign na si VP Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Nag-resign din si VP Sara bilang Vice Chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ngayong gabi po ay pag-iisipan natin ang kalagayan ng educational system sa ating bansa. Pati na rin ang pagpapalit-palit ng kalendaryo ng pasukan. Isama na rin natin ang pagsusuri tungkol sa world rankings natin sa mga test surveys kung saan tayo madalas nangungulelat. At ano nga ba ang ganansya ng dagdag na 2 taon sa ating high school? At ano nga ba ang sinasabi ni VP Sara na mabuti sa matatag agenda ng DepEd? Samahan niyo po kami na pag-isipan ang mga akmang aksyon para sa epektibong edukasyon para sa mga kabataang Pinoy. Bago ko po ipakilala ang ating mga panauhin ngayong gabi, remind lang po namin kayo na mag-like or react at mag-share ng ating mga pages sa FB at YouTube. Palaganapin po natin ang bukas na pag-iisip at pagsusuri sa mga usaping panlipunan na may kinalaman din sa ating pananampalataya. We invite you to join our conversations. Mag-comment po kayo o magtanong at aktibong makalahok sa ating talakayan. Ang hashtag po natin para sa episode na ito ay #edukasyon, #DepEd at #IsipIsak. At ang mga kasama po natin sa talakayan ngayong gabi, kasama po natin ang School Director ng International Christian Academy Parañaque, si Dr. Marivic Salvador Jacinto. Ang sabi po niya ay nasa Christian education siya for 32 years. 10 years bilang elementary school teacher, 2 years bilang principal, at 20 years bilang school administrator. Magandang gabi po, Dr. Jacinto. At ang isa pong kasama natin ngayon ay ang President at CEO ng Breakthrough Christian Academy sa Quezon City at sa Palawan. Isa po siyang architect by profession at pastor by vocation. Si Reverend Carlos Peter Ilustre II. Magandang gabi, Reverend Ilustre. Taong 2020, nagulantang ang mundo ng COVID-19. Lahat ng aspeto ng lipunan ay naapektuhan nito. Health, economy, livelihood, pati na education at iba pa. Dahil dito, nagbago ang academic calendar ng DepEd. Ang nakagawian na buwan ng Hunyo bilang simula ng klase ay inilipat ng Oktubre. Ang ibinigay na dahilan ng DepEd ay upang maihanda ang mga estudyante sa tinatawag na blended learning. Taong 2021, ang nakagawian na buwan ng Marso bilang buwan ng pagtatapos ng mga klase ng mga estudyante ay naging buwan ng Hulyo. Taong 2022, bumaba na ang bilang ng mga nagkakasakit dahil sa COVID, kaya nagdesisyon na ang DepEd na tanggalin ang blended learning at ibalik na sa classroom ang mga estudyante simula sa buwan ng Nobyembre. Taong 2023, nagsagawa ng fire drill sa isang paaralan sa Cabuyao, Laguna. Dahil panahon ng tag-araw ng ginawa ang drill, umabot sa 104 na estudyante ang isinugod sa ospital dahil sa dehydration sa pagkababad sa 39 to 42 degrees Celsius na init ng panahon. At dahil sa matinding init ng panahon, inungkahin ng mga estudyante, ng mga magulang, ng mga guro na ibalik na ang dating school calendar sa Pilipinas na Hulyo hanggang Marso. May mga nagsasabi na mas mabuti na sabayan na natin ang ASEAN academic calendar para makasabay tayo sa globalisasyon.
Ang academic calendar na ito ay magsisimula sa Agosto at magtatapos ng Mayo. Sa pag-aaral ng DOST Pag-asa noong 2016, lumabas na mas mababa ang tsansa na magkaroon ng class suspension kung susundan ng August to May classes dahil mas konti ang mga papasok na bagyo sa mga buwan na ito. Sa pag-aaral din ng DOST Pag-asa, lumabas din na maiiwasan man ang mga panahon ng bagyo, sasagupan naman sa tag-init ang mga estudyante. Alalahanin na karamihan sa classroom sa bansa ay hindi well ventilated, lalo na sa mga public schools. Tumitindi din ang init ng panahon dahil sa global warming. At, oh no, mas mataas din ang tsansa na kung graduating student ka, ay magmamarch ka kasabay ng unang papasok na bagyo. Kaya, saan nga ba tayo? Sa tag-init o sa tag-ulan? Ano ba ang dapat gawin sa problemang ito? O, ito ba ang dapat natin tutukan sa usapin ng ating pambansang edukasyon? Isa po, let's talk about your school. Very quickly lang. Let's talk about the educational philosophy and mission of your school. Ano po ang mission ng inyong paaralan at paano nito nahuhubog ang pagtuturo sa inyong paaralan? Sa amin po, yung academic community is already integrating and practicing the values that are based on scriptures. That means na amin pong isinasabuhay ang lahat ng aming itinuturo. So yung mga bata po ay nakakaranas po sila ng isang komunidad kung saan ang salita ng Diyos at ang tinatawag nilang good manners and right conduct is the norm. So hindi lang po namin ini-integrate itong mga lessons na ito, but more importantly, amin po itong ginagawa araw-araw, and amin pong ini-encourage yung mga bata, ang aming mga staff, na gawin po ito bilang bahagi ng community life kung tawagin namin. Paano nyo exactly na i-inculcate ang yung mga values na nabanggit nyo kanina? Meron ba kayong separate subjects para sa mga bata o meron ba kayong paraan para integrate itong mga usapang values na ito during regular classes? Please tell us more about it. Yung ginagawang so-called integration or pagsasabuhay ng Bible-based na mga morals ay ginagawa namin hindi lamang po sa paaralan, kundi doon po sa komunidad, because ang amin pong paaralan is community-based. So yung amin pong mga estudyante basically ay mga malalapit po yung mga bahay po dito, mga malayo na po yung 10 kilometers away. Karamihan po sa mga estudyante po namin, bahagi po ng komunidad po namin dito. Kaya nakakapag-connect po kami sa mga pamilya at amin pong hinihikayat yung mga magulang na maging bahagi din po ng academic community. Dahil lagi po namin sinasabi sa mga magulang na kung ano po yung tinuturo po namin sa mga bata sa paaralan, dapat din po nilang ituloy sa kanilang mga tahanan. So hindi lang po yung mga bata ang aming hindi lang po kami limited sa mga estudyante, yung aming engagement, kundi pati yung mga magulang involved din po sila. Dahil po yung PCA ay hindi po siya yung tinatawag natin na parang eskwelahan lang. Pero ito po ay sangay ng amin pong iglesia at bahagi po ito ng aming layunin. Ng mga estudyante, kundi sa relasyon ng school at sa community, sa mga magulang. At yung holistic approach na yun, ang inaasahan natin na makapagbigay ng maayos na learning, na pagtuturo sa mga bata tungkol sa mga values na ito. Hindi lang po ba si Dr. Jacinto? Dr. Jacinto? Dr. Jacinto?
Pakiulit ka po, sir. Hindi yata siya nakaano. Okay po. Ayan. Reverend Gumistay, nililipat ko lang yung tanong kay Dr. Jacinto. Same question po, ano po yung approach nyo sa inyong school, yung educational philosophy nyo, at yung mission nyo na iba sa regular school, ano po? At paano nyo po na-i-implement or yung ganitong klaseng vision at na-integrate yung mga Christian values sa curriculum ng mga bata? Kami po ay isang international school Yake, at 40 na po kami in existence. At kami ay na-accredit ng Association of Schools International. At kami ay ang covenant and commitment sa aming training on biblical integration na naka-anchor sa mission statement. Please allow me to read po. ICA or International Christian Academy is committed to the service of educating children regardless of race or background through the application of biblical principles to develop character and scholastic excellence, to raise Christian leaders who are mighty in spirit, followers of Jesus, and able to take captive every thought to make it obedient to Christ. So, ang sinusunod po namin dito, Corinthians 10:5. Ang aming mission ay nakasummarize sa mga values. Unang-una, Christian character, na siyang number 1 goal namin sa school. Pangalawa, academic excellence. Christian leadership. Pang-apat, Christian stewardship. And Christian service. Lahat ng core values po namin ay nakasaad sa aming curriculum at ito ay disseminate din sa aming handbook na binibigay sa mga parents and students from the beginning of the school year. Ay monitor kami sa lahat ng core values na ito. Ang aming mga guro ay na mag-integrate biblical principles our lesson. Very particular po kami na accredited na po kami ng ACSI, Association of Christian Schools International. Ito po yung unang-unang na-accredit noong 2004 hanggang 2017. At yung mga international standards na yan, ang siyang sinusunod namin over and above the standards of the Department of Education. So as I have said po, araw-araw po naming chine-check, tinitingnan ang mga learning plans or lesson plans ng ating mga guro. At meron din tayong clinical observations, formal and informal sa mga klase. At meron tayong feedback forms na binibigay sa mga parents for communication para magkaroon kami ng engagement on a regular basis, weekly basis, or even monthly basis na meron kaming feedback forms para kami ay improve sa aming services dito sa school. Ang maganda po ay yung partnership namin sa mga magulang na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung mga PTA officers namin ay talagang engaged. At any time of the day, any concern, any matter, ay pwede nilang idulog sa amin sa management. Kung may concern sila sa mga guro, concern sa environment, sa classrooms, concern sa mga bata, concern sa administration, open po kami sa lahat ng ito for the sake of the best interest of our students. Yung mga teachers, pinapasok nila yung katuruan ng Christian values sa mga regular subjects, ganun po ba?
Yes, lahat po ng subjects. In fact, doon sa grading system namin ay naglagay kami ng 10% sa conduct grade nila sa bawat subject. Wala yan sa ibang schools na DepEd schools or even private schools. Kami ay merong 10% sa bawat subject po na conduct grade at yun pumapasok yung mga values integration kung paano isinasabuhay ng mga bata ang aming itinuturo or ini-inculcate sa kanila from modeling from the teachers or from us, from the administration down to the teachers and even to the parents whom we are meeting regularly, yung aming PTA officers, ay meron kaming quarterly meetings din po sa kanila. Ano naman po yung mga teachers, given na ito ay parang dagdag po na requirement sa regular work, ano, sabi nyo nga above and beyond what is expected ng DepEd. Are they adjusting very well sa framework ng inyong school? Ay, yes. Kasi upon application pa lang, upon interview pa lamang po ay ino-orient na po namin sila regarding this ministry that they are coming in or that they are joining in. It's all about Jesus. It's all about Christian education that they are coming in or joining in. So, lahat po sila ay committed, lahat po sila ay oriented sa sinasabi nating daily biblical integration. At nagkakaroon din po kami ng mga inset trainings sa kanila bago magpasukan. So, meron po tayong ini-invite na mga trainers galing sa iba't ibang agencies po sa ACSI, Association of Christian Schools International. At kami po, ako bilang head ng school, ay trained din po kami sa pag-apply o pagbahagi ng biblical precepts sa mga lessons natin every day. Thank you po, Dr. Jacinto, for giving us a glimpse of yung framework ng inyong school, Reverend Ilustre Save. Now, dahil, well, bukod sa usapin ng Christian schools, ang episode po natin ngayon is here to discuss some of the hottest issues na kinakaharap ng education sector ngayon, and we also want your opinion on some of them. So magsimula po tayo sa issue ng school calendar. Dahil pabago-bago ang panahon sa Pilipinas, sa climate change, sa environment, pati na rin sa ating political environment, doon muna na tayo sa climate change. Kanina sa gap po namin, napanood natin yung palipat-lipat nating school calendar. Paano po kayo naapektuhan nito? Gusto namin malaman ng inyong views as school administrators. May epekto po ba itong palipat-lipat nating academic year? May epekto po rin ba ito sa inyong mga empleyado at lalo na sa inyong mga estudyante? We'll start again po with Reverend. Thank you, Nathan. Naapektuhan kami pero hindi ang kasing ginagawa namin, we are still doing blended, and isang bagay po na nakita po namin dito na ang industry po ay mayroon silang work from home. Kaya hindi po namin tatanggalin yung blended, yung online learning kasi yung mga estudyante ngayon, actually, mas gamay po nila pag ginagamit ang internet at mas mabilis po ang kanilang pag-pick up. There is something about this generation, parang sinasabi nga po namin, parang pinanganak sila na may hawak na gadget. So, that being said po, ang isa lang po namin na parang request sana sa ating pamahalaan na wag naman sanang pabigla-bigla yung pagbabago dahil po ang nahihirapan po talaga yung mga bata yung sa kanilang pag-a-adjust po sa kanilang mga schedules, katulad merong required po na number of school days na dahil nga po they wanted to shorten it, napipilitan po kami to do extra work, mag-extend kami ng 1 oras, and kapag sa tansya po namin, dahil meron na pong mga ulan-ulan na gano'n, so kailangan po namin talagang mabawi yung mga nawalang araw. At meron pong mga pagkakataon that we
request the students to come on a Saturday para ma-comply lang po namin yung contact hours, which is also we believe na kailangan po namin yun para ma-ensure po namin na yung kalidad ng edukasyon ay ma-maintain po namin. Ang isa pong gusto ko rin pong siguro maaari na po nating sabihin, Nathan, na pagpuna, kailangan magdesisyon ang DepEd. Kasi may problema po talaga tayo sa kalidad ng edukasyon hanggang ngayon. So yung pagpalit ng school year, hindi ko masyadong pinapansin yun. Ang tinitignan po namin dito ay mas nakararaming mga estudyante ay nagsasuffer pa rin doon sa tinatawag nilang mababang antas po ng kalidad ng ating edukasyon hanggang ngayon, na evidenced by our test results from reputable international organizations. Kaya nga po kami talagang nagsusumikap po kami na talagang ma-maintain po namin yan. Pero dahil po sa medyo pabago-bagong mga policies ng DepEd, nahihirapan po kami na ma-maintain po namin yung regularity, at lalong-lalo na yung mga bata ngayon talagang they're looking forward doon sa bakasyon kasi yung buong taon talagang puspusan ang kanilang pag-aaral, at parang itong mga desisyon ng DepEd sana man lang ay may konsultasyon sa mga private school. Okay lang po doon sa DepEd schools kasi syempre gobyerno sila, no? Kaya lang sa amin din po yung income flows ay apektado din po dahil kapag ka nag-shift po ng school year, syempre yung mga magulang kumikita din, at kami naman po sa Breakthrough Christian Academy, hindi naman, we do not cater to the affluent. Ang amin pong constituency ay yung poorest of the poor po. At evidence to that, about 70 to 80% ng aming estudyante ay meron po kaming educational sponsorship. May cycle din po yung amin pong mga donors. Kaya yung sa pagpapabago-bago, nahihirapan din po kami doon sa aming pangangalap ng mga pondo para sa aming mga estudyante. So, Reverend, yung cycle ay nadidisrupt po ng pabago-bagong scheduling ng DepEd. Pero may nabanggit kayo kanina na bukod sa scheduling, ang issue ay pabago-bago rin ang policy at content perhaps ng curriculum. Pwede po ba kayong magbigay ng ehemplo kung saan nagkaroon ng adverse o negative impact yung nagbagong policy o nagbagong curriculum sa inyo as a school o sa mga bata? Yung nakita po namin dito, hindi nabigyan yung pumapasok po sa amin ng mga guro, yung mga bagong graduate, hindi po nila alam yung K-12, yung sinimulan po ito. Dahil po sa kanila pong pag-aaral ng kanilang kolehiyo, hindi po nasama yung bagong curriculum. Kaya pagpasok po nila sa amin, kami pa ang kinakailangan namin na mag-conduct ng mga trainings, and even yung paggagawa ng mga learning modules na ginagawa na po namin yan, saka yung mga tinatawag naming learning packets, na ito po ay mga pre-recorded na mga lectures na nilalagay po namin ito online, accessible po sa mga bata, para pagka dumating na mga pagkakataon na may bagyo or merong mga katulad nung nangyari na lockdown, ay meron po kaming backup. Pero aaminin ko po, Sir Nathan, that nothing beats face-to-face learning. Lalong-lalo na po sa lower grade level at saka sa kindergarten. Kaya kung sa junior high school, senior high school po, pwede na po yung silang hindi na masyadong pumapasok. Pero kailangan pa rin po, especially doon sa formative years, na merong interaction po, personal, yung mga guro at yung mga bata. Dr. Jacinto, may dadagdag po ba kayong comment regarding dun sa yung issue ng pagbabago-bago, whether it's the schedule or the policies or the
curriculum at kung paano naapektuhan kayo as a school administrator? Wala naman pong masyadong adverse effect, Sir Nathan, dahil nag-start po ang advisory ng DepEd to shift to August since 2019 or I think 2020, no? At doon kami nagsimula ng August to June. So until now, until this time, ganun pa rin po ang aming calendar. At pagpasok ng 24-25, school year 24-25, August pa rin po kami. Hindi po kami naaapektuhan ng sinasabi nilang i-shorten at bumalik sa June or July dahil ang advisory naman po ng DepEd ay for as long as you don't exceed in August 30. Basta hindi ka lalagpas ng opening mo ng August 30. Meron pa rin po kaming leeway ng mga private schools to open in August. And gradually, maybe for school year 25-26, gradually po kaming mag-a-adjust ulit ng pagbabago, maybe by June or July. Pero hindi po masyadong nagkakaroon ng adverse effect. No? What I mean is, our teachers are very open and they are very, they are committed to any adjustment of calendar dahil madali lang naman din po. Dahil per quarter pa rin naman, kahit sabihin mong June to March, 4 quarters pa rin yan, or August to June, 4 quarters pa rin din naman yan. And it's the same thing na 200 days pa rin naman ang i-maintain natin ng mga private schools. So, depende na yan no, sa pagkakaroon ng mind conditioning and continuous education and training sa ating mga teachers and parents, no, i-disseminate natin sa kanila every now and then. And again, for the curriculum naman po, we go beyond DepEd as I have said. Yung standards po or competencies ng DepEd ay sinasamahan po namin ng international competencies. So both local and international po ang isinasama namin sa aming curriculum. Kaya hindi po kami masyadong hirap mapa-blended man yan, mapa-face-to-face man po yan. Bago nag-pandemic po, 2018, ay meron na kaming online platform. Kaya nung kinat tayo ng 2020 because of COVID, ready na po kami talaga for online or blended. So we really praise God for the preparations na binigay po ng Lord sa amin dito sa school when it comes to digital learning. Dr. Jacinto, meron akong follow-up question. Nabanggit nyo kasi na ina-apply nyo ang international standard sa inyong curriculum above and beyond what yung curriculum that's pinapa-implement ng DepEd. If we remember, itong K-12 na to, na pagbabago mula doon sa 10 years, yung shift na yon, ginawa natin to some years ago para makasabay tayo sa international standard. Pero sa ngayon ay given nangungulelat tayo sa mga rankings po, naging viral ngayon yung mga usapin na gano'n na nangungulelat tayo sa mga rankings. Things are getting worse for Filipino students. Sa inyo pong karanasan, ano po ba where is the Filipino education sector going wrong? Ano po bang dapat na maging focus? Kasi ito yung ginawa nating eksperimento to improve, pero things seem to be getting worse. So kung meron po ba kayong opinion o may advice sa ating education sector based on your own views and experiences? Yes, sir. Actually, yung additional 2 years in the senior high is really very significant. Dahil kailangan po natin maging competitive sa lahat ng bansa when it comes to senior high school or additional 2 years para sa strengthening of the competencies and skills for the employability of our students. Now, yung sa result naman po ng PISA or whatever international exam, sabi namin nung regional summit namin dyan sa DepEd, nung kailan lang, itong last 2 weeks ago, nagkaroon kami ng regional summit at sinabi namin nga kay Secretary kay Ma'am Andaya na siyang ating regional director ng DepEd, sabi namin doon ay kailangang isama ang mga private schools sa mga test na ito, hindi lang yung mga public schools. Kasi nga
we also have a part, no? Kahit minority tayo mga private schools, kailangang isama po kami sa international exams para naman kahit papaano umangat yung ating rating, yung ating rank when it comes to these international exams in math and reading. Because we know for a fact naman that private schools are, I think we are more of quality really because of the nature of our students who are coming from well-off families and well-traveled families, especially in our school, na talagang very privileged po ang aming mga estudyante at nagkakaroon pa nga kami ng mga international competitions kung saan nananalo po kami, nagcha-champion po kami hanggang Berlin, hanggang Rome, hanggang Japan, Korea, etc. At ito ay mga academic competitions po. So kailangan pong isama ang mga private schools when it comes to examinations, international exams. Just as an aside po, may we ask about yung samples po ng mga competitions na nabanggit ninyo? Okay, itong taon lang na ito, this month lang po ay kakasali lang namin sa International History Day Bowl sa Thailand. Sa Thailand po ito, pero last year sumama po kami o sumali po kami sa Roma at kami po ay nanalo din po dito sa History Day Bowl and Academic Bowl, General Academic or General Information Academic Bowl. Sinimulan po namin ito noong 2018 pa na nakikipag-compete kami, and way back 2013, research and business naman ang aming sinalihan sa iba pang organization. Ito ay Junior Achievement Philippines, JAPI. Ang sinasalihan po namin, kasama namin ang LaSalle, kasama namin mga Odi Montessori, Southville International, and even public schools, kasama po namin itong mga ito. Pero ang aming eskwelahan, being private, ay nagkakaroon ng panalo ng mga champions or mga ratings na matataas sa mga competitions na ito. Well, what we're hearing right now is that given the right resources, kung meron tayo noon, ay pwede namang makipagsabayan ng ating mga estudyante even in international competitions at makipagsabayan sa international standards. Reverend, nakita kitang tumatango kanina. Meron ka bang idadagdag? Magkaiba lang sa amin ni Dr. Marivic yung aming context. Pero I would also agree with her. Kahit na sa amin yung mga estudyante po namin ay mga poorest to the poor, ay yung curriculum naman, in fairness, ay pagka tinignan po namin, napakaganda napaka-rich nung kanyang content, at kinakailangan lang po talaga na bawat school will come up with their own school curriculum para ma-adapt din yung ethos, yung values nila. Gusto ko rin po na banggitin na yung amin pong eskwelahan ay bahagi din po nung yung mga testing na iniimbitahan po kami to be part of this testing. Random actually yan, hindi 100% kasi yung testing na yan random siya . So for a number of years nakakasama po kami at nakikita po namin yung tama po yung sinasabi ni Dr. Jacinto na medyo lamang talaga ang private schools pagdating po dyan sa skills and competencies. And simply I would attribute that because we keep to the standards set by the DepEd regarding contact hours, content delivery, tapos inaalagaan po talaga natin yung mga bata at pati na yung mga learner. Kaya nga sa amin naman po, dahil nga po ang amin po mga estudyante ay talagang hindi naman po talaga katulad nung kila Ma'am Jacinto na medyo may kaya, pero hindi rin po yun hadlang. Yung mga estudyante po namin are performing at I will attribute it, I would like to agree also kay Ma'am Marivic, na yung dedication ng mga teachers namin kahit na yung hindi naman kasing yung kanilang salary ay parehong binibigay sa DepEd, mas mataas talaga for us, mas mataas ang binibigay ng DepEd sa kanilang mga teachers.
compared to the salaries of our teachers. Kaya lang, nakikita po namin yung dedication po ng mga guro po namin to make sure, plus the fact po, Nathan, that we have a lower pupil teacher ratio. Mga 1:10 lang po kami. 1:10 lang. Sa hiring practices in which mas selective tayo dahil dun sa ating mission and educational philosophy, talagang naalagaan. What we can see here is may gap ang hahabulin ng public schools sa mga private schools. Perhaps ang isa sa mga issue dito yung scaling. Kasi sa level ninyo, yung inyong vision at educational philosophy ay pwede nyong i-implement sa inyong sariling institution. DepEd has to struggle with implementing whatever they want to implement on a national scale. At bukod pa rito, yung ang mahirap na mag-implement yung mabilisan pang pagbabago-bago ng policy o ng curriculum. At speaking po ng pagbabago, I want to move on to our next question. Yung pinaka-fresh nating issue ngayon sa education sector, ang pag-resign ni VP Sara kahapon lang. I would like to ask ang ating mga school administrators, yung ganitong klaseng political upheaval, maalala natin si VP Sara, she's not from the education sector, nilagay siya to head the DepEd. Meron siyang mga, of course, sa 2 taon na pinagstay niya rin, meron siyang mga programa na kinailangang i-try to develop and implement. And then, siyempre, sunod lang tayo lahat sa education sector. And then 2 years later, for kung anumang dahilan politically na kinailangan niya gawin ito, she's gone. Ano po ang epekto sa level ng ninyo bilang school administrators ng ganitong klaseng mga political upheavals? Sige, shift muna tayo kay Dr. Of course, nakakalungkot po ang mga ganitong upheavals sa politics. Pero may pag-asa sa Panginoon. Hindi natin na makokontrol lahat ng ito, lahat ng problems nila sa government. But the Lord can control the operations of the Christian schools. Kasi Christian schools ito, kay Lord po itong mga to. Kaya umaasa kami na next week ay may magte-take over at pagkakaroon ng mas malinaw na direksyon ang Department of Education nang sa ganun ay hindi naman kami mawala sa track, sa tamang landas. Although we are really praying right now, even for our president and the rest of our political leaders, that they really have to be united kasi yun naman po ang campaign nila last elections, di ba? So we are praying for a show and display of unity na kanilang sinasabi dahil talagang affected po ang mga nasa baba. And so right now, nung nalaman nga namin ito kahapon or the other day na nag-resign nga, talagang nag-pray po kami na Lord, bigyan niyo po ng tamang direksyon ang aming Department of Education, lalo na at nagbaba nga sila ng matatag na curriculum. Hindi pa nga kami masyadong trained sa pag-implement ng matatag na curriculum, and yet nandito na naman ang pagbabago, yung pagre-resign ni Ma'am Sara. We are praying na immediate po ang action ng ating President tungkol dito para kami ay malinawan at bigyan ng clear directions on the matatag curriculum that they want to be implemented for this school year 24-25. Could you explain to our viewers, ano po ba itong core or heart or essence itong matatag curriculum na ito? Opo, ito po ay pina-i-clean nila, i-reduce nila yung competencies. Kasi ang prinsipyo ng DepEd, according to the curriculum developers, ay masyado daw congested. Napakarami daw po competencies and subjects ang ating curriculum. So, dini-congest po nila, pina-clean nila yung ating mga subject contents. Yung 7 subjects sa grade 1 ay ginawa lamang na 5. At ibinalik po ulit ang good manners and right conduct. Yung GMRC ay ibinalik po nila as one of the subjects at magiging graded po ulit ito kagaya nung time natin. Meron tayong GMRC. So yun po, karoon po ng changes on the number of competencies and number of subjects
simula ng grade 1. This year po i-implement po mula grade 1, grade 4, and grade 7. And then for next school year, Kayo po, personally, Dr. Jacinto and Reverend Anong Ulistre, feature nun? inano kayo, emphasis? nag-buy-in kayo talaga dito sa curriculum na ito. In-implement po nyo ito, tama po ba? wala pa po, magsisimula pa lang po ngayong 24-25. Nag-pilot test pa lang po ang DepEd sa public schools at sinasabi nila na effective daw po ito according to their evaluation. Kaya binababa na nila, kinakascade na po nila sa buong nation, no, buong Pilipinas, ang pag-implement ng matatag curriculum starting this school year. Pero dahil nga sa pagbabago nga, pagre-resign ni Ma'am Sara, hindi po natin alam kung matutuloy nga ba ito. Well, kung matuloy man ito, last follow-up question ko on this issue, kahit sino po sa inyong sumagot, ano, bukod dun sa pinag-decongest na curriculum, may iba pa bang features itong matatag agenda sana? Or was that Maganda it? din para sa amin yung kasi ang patriotism is one of the core na tinuturo namin sa mga bata, love of God and love of country. So I would like to thank the DepEd Secretary na binalik niya itong mga values na ito dahil we believe that yung mga basic na natutunan natin, Ma'am Marivic, yung sinauna, mukhang marami pa pong mga bagay na just for the sake of yung maging bago ay hindi, para sa akin, my opinion, sana hindi muna nila agad-agad na diniscard. Parang hindi bigla yung pagbabago. Parang ganito po siya. Yung ako po ay nasa kolehiyo, ay kapag merong mga bago, kasi I'm an architect, kapag merong mga bago sa industry, hindi nila binabago yung curriculum. For example, pumasok ako ng 1982. So yung 1982 na curriculum, sinusunod ko yan hanggang sa matapos ako. Yung new curriculum, pinapasok nila doon sa incoming freshmen. So that gives the schools and the CHED enough time to assess and validate kung okay ba yung bagong curriculum. So hindi na naaantala yung mga nauna na, pero yung mga bago, kaya wala masyadong changes, wala masyadong adjustments kapag nag-i-introduce ng bagong curriculum. Pero sa paraan ng ginagawa ng DepEd, talagang parang binigla na, no? So may preschool na, may grade 1, may grade 4 at saka grade 7. So talagang what about the in-between years? So ito yung mga bagay na hindi maliwanag sa akin as a school head. Ano yung mga itinambak ninyo, sinabi nga ni Dr. Jacinto, yung napakaraming milks na yan. Tapos yung papala to find out na parang overloaded na papala. So parang ako po personally, sana bago muna nila binaba, sana talagang pinag-isipan na ng maraming beses because educating the children is not a game. Mga bata ito eh. Ako as an educator, I'm concerned doon sa well-being, lalo na yung mental health ng mga bata kasi ito yung isa sa mga bagay na lumalabas sa mga forum, yung mental health ng mga bata. Hindi ko nakita yan. Okay, andyan yung GMRC. Pero what about the mental health of the learners? Wala pong discussion. Wala po. In fact, meron pong isang congresswoman na nakausap kami, na yung wife ko, sinabi niya, maganda po yung sinasabi niyo, congresswoman. Kaya lang, may budget pa. Sabi na, wala eh. So, katulad ng yung mga pumapasok ng mga bagong mga katuruan na hindi ini-screen. So it causes a lot of anxiety sa mga bata. Kaya nga po ang isang phenomenon po namin na nararanasan yung mga bata, yung mga naglalaslas, yung parang self-harm. Yun po yung mga bagay na sa tingin ko
Importante yung curriculum, ano? Kaya lang, as a Christian educator, sana man lang ma-address natin ano ba yung ugat nitong mga self-harm na ito? Ano ba yung epekto ng social media sa mga bata? Kasi wala po kaming, yung mga bata, they are so exposed sa social media. Kaya lang, in the various fora ng mga educators, hindi po namin masyadong naririnig yung mga ganong mga issues. Meron po ba kayong narinig na, meron po ba kayong ganitong mga issue rin regarding mental health ng mga kabataan because of the... Yes, Ganon din po? marami po, Sir Nathan. Lalo na nung pagpasok ng pandemic, no? Talagang nahirapan po silang mag-adjust from face-to-face to online. May mga mental health issues po talaga. At meron din po kaming self-harm incidents na sinasabi ni Sir. Meron po, hindi po na may iwasan niya. Dahil, Sir, what I'm getting is wala po tayong guidance from the DepEd. So ano po yung ginagawa niyong mga paraan sa inyong mga schools? Sige po, Dr. Sindo, tuloy niyo lang po. Opo, so kami po ay on our own na lamang, ano po sa aming guidance program, sa aming guidance and counseling, tsaka yung sa aming chaplain office and the discipline office, magkakasama po yung mga committee po ito. Itong tatlo na ito, guidance counselor, chaplain's office, and discipline office, yan po ang committee namin para i-handle yung mga mental health issues ng mga kabata. So nagkakaroon kami ng conference with the parents. Right away po ito. Kapag ka nakita ng bata ng self-harm or any behavioral display or whatever anxiety display na nakikita po namin, ina-address po agad-agad dito sa guidance office, pinapatawag po namin ng mga magulang para hindi po talaga lumala ang mga bagay na ito. Kailangan po talagang magtulungan tayo, including the church. Ang church. Thank you, Dr. Jacinto. Kayo, Reverend, ano po yung program nyo or steps that you've taken in your school? Kaya nga ang approach po namin is more of providing the community and the extended family kasi nakikita rin po namin dahil kami po ay nasa marginalized po ang aming constituency, ano. Nakikita po talaga namin that bukod sa impluwensya ng social media, yung mga pamilya, a lot of our children come from broken families. Kaya napakalaking epekto doon, and hindi naman sa tansya ko lang, mga 50 to 60% of the students that are not performing in our school ay ang pinaka-cause niyan sa bahay. May problema sa bahay. So, kaya nga po kami proactively within one academic year, talagang pinupuntahan po ng mga teachers, pinupuntahan po ng aming mga church workers, yung mga pamilyang yan. Kasi kung hindi maayos yung bata doon sa kanyang tahanan, yun yung kanyang context, Nathan, eh. So dala-dala niya yun sa school. So lumalabas yung mga bullying niya or nagsa-self-harm, ganun. And then we find out na yun pa pala sa bahay, meron siyang mga pinagdadaanan na wala siyang expression. That's why we adapted, katulad sinabi ni Dr. Jacinto, na we have instituted itong ganitong mga programs to be more proactive kasi hindi naman talaga matutugunan ng DepEd curriculum yan, eh. But these are hard realities that we in the education sector meet every day. It's also true, sir, na you are doing these steps because nag-spike yung level nung mental health issues ng mga bata. And although yung mga usual reasons na nabanggit mo, factors like family life, they're always gonna be there. Definitely yung mga changes, like big changes, social, technological changes, even the pandemic na banggit kanina, these are things that can really influence kasi nadi-destabilize yung mundo ng mga bata. No? Speaking of one, ang dami nating issues na talakay today. I suppose this is going to be our last question. We want to ask about how you deal with technology and technology, yung impact ng technology sa buhay ng mga bata, sa kultura ng mga schools, how they study, how they
Isa sa mga bagay na we've had to deal with is yung proliferation, of course, ng cellphone. Ano? 20 years ago, that's just a novel thing. Hindi, ngayon, everyone has it at napakarami ng applications. To the point na even our senators, some of them are, even though may mga benefits po ang cellphones sa education sector, some of our leaders are expressing concern. Senator Win Gatchalian recently proposed to ban cellphones, total ban sa schools. Ano po ang palagay nyo dito? Dr. Jacinto? Yes, sir. So actually sa aming handbook, simula nung pagdating ng mga gadget na ito, isinama na namin yan sa handbook namin, sa student handbook, na bawal gumamit ang cellphone habang ang teacher ay nagtuturo. So ongoing classes, walang cellphone. So kailangan lang po maging firm ang management, no, sa ganyang mga polisiya para hindi distracted ang ating learning processes inside the classroom. They can only use that during emergency time like lunch time or dismissal time. So talagang nakamonitor po kami sa paggamit ng gadgets inside the classroom. Unless, of course, if we have permit, kasi meron po kaming permit to use laptops in the high school department kapag sila ay magkakaroon ng reporting or whatever academic yes. Yung phone po hindi po ban sa school per se, just within the classroom, correct? Yeah, hindi po siya banned, pero hindi gagamitin ng students during classes. At ang aming IT department naman po, sa aming computer lab, ay pinapatanggal po namin yung mga, how do you call this, unnecessary sites, mga sites na hindi beneficial sa ating mga bata. So pinapatanggal namin yung mga games or mga porn na pwede nilang makita sa website or sa internet ay nakatanggal na, pinatanggal po namin yun kasi meron naman pong platform na pwedeng gamitin, pwedeng gawin para ma-control natin yung mga sites na binibisita ng ating mga estudyante sa internet. So we just have to be firm with all of this, and of course we disseminate this to our parents. So kailangan maging partner po kami sa pagdidisiplina sa ating mga students when it comes to the use of technology. Okay, so we advocate for continued use pero may firm control at guidance. Thank you, ma'am. Sir, may dadagdag po ba kayo sa issue ng technology and cellphones? Sa technology, kasi ang ginagawa namin, bukod doon sa, meron din kami mga policies na gano'n, and when it is allowable and when not. Ang ginagawa po namin, we introduce more physical activities and interaction. Katulad ng music, songwriting, drama, ganun, to encourage more social interaction rather than yung mga bata pagka nakikita mo sa isang lugar, lahat sila nakatingin doon sa gadget. So meron kaming mga camps, meron kaming mga lock-ins, meron kaming mga, of course, aside from the physical education, meron kaming mas maraming kaming ini-introduce na mga physical activities ng mga bata that would encourage them to stay away from the gadgets and enjoy playing kung ano man yung mga kanilang pinili na sport. And also, ini-encourage namin sila sa music, sa dance. So para ito ay mabalanse po namin. So merong restriction, kaya lang sinisiguro namin na dapat doon sa oras meron kaming ipapasok doon para hindi sila ma-tempt. So the combination of the restriction tsaka new school, ano? Sige, sir. Correct. Salamat po sa ang dami na nating na-discuss ngayong gabing ito, and we are so very grateful sa mga input po ninyo. So sa puntong ito, inimbitahan po natin na pakinggan natin ang integration ni Dr. Melba Padilla-Magay sa ating segment na saganang amin. Salamat po kay Dr. Jacinto at saka po sa ating maganda po na focus na eskwela, no, para sa mga poorest of the poor. At saka maganda po siguro na
mapakinggan natin na maigi rin sa susunod. Anong ibig sabihin ng maging presensya ang isang eskwela sa isang community? Maganda po yung sinabi po ni ni Reverend Peter Illustre na hindi lamang sila ron sa eskwela, kundi meron silang impluensya doon sa community. Maganda po siguro na sa susunod, bigyan po natin ng mas mahabang talakayan kung anong ibig sabihin ng maging lisensya ang isang eskwela, lalo na kayo po ay Christian school, ano? Maganda rin po na marinig na marami kayong mga innovations o mga ways of helping yung mga estudyante sa panahon na sila ay nabobore, tsaka yung use of technology at mga bagay na ganito. Maganda rin po siguro na ma-explore natin na maigi yung integration hindi lamang po sa classroom, no? So, yung integration ng values sa pagtuturo. Kasi po, siguro, malaking usapin po yung parang na-eclipse na po ng technology yung pagtuturo ng eskwela as well as ng pamilya. Now, one of the things that worries me sa ating pong lipunan, wala na pong masyadong generational o cultural continuity. Wala ron sa generation na kinalakihan natin at saka yung generation din na umusbong na ngayon na ang major tool for information as well as education na rin ay yung internet. Maganda po na marami po rin kayong mga iniisip tungkol dito, paano madidisiplina yung use ng technology and so on. Pero siguro maganda rin po na harapin natin yung hamon na slowly or maybe increasingly ang school as well as yung family is being replaced by technology as an educative na tool, ano? Naalala ko po nung wala na po yung mga times na merong kwentuhan mula ron sa lola, mula sa mga parents, doon sa mga bata. Na kinalakihan ng marami sa atin, yung ating generation. And this worries me dahil walang cultural continuity na. Yung mga storya, yung mga wisdom na binabahagi ng ating mga matatanda, hindi na po na isasalin dito sa susunod na generation. Hindi kagaya ng unang panahon na say doon sa ating hapag, kainan, ano? Maraming kwentuhan, nakikinig tayo sa mga matatanda tungkol sa mga panahon ng Hapon o panahon ng Kastila o yung mga ganyan. Siguro yung erosion ng historical memory at cultural din na learning, magandang usapin yan na dapat siguro tutukan natin. Lalo na dahil yung bukod sa technology, meron din puwersa yung social impact ng mga OFW. Marami sa ating mga kabataan, they grow up with one parent or no parent families, no? So, ibig sabihin, walang naggagabay sa kanila kung saan sila patutungo. And it worries me rin sa mga panahon na ito na marami daw reports, no, ng suicide among our young people. Na sa generation natin medyo unheard of. Siguro meron din namang nagsusuicide pero hindi masyadong ganito ka-frequent. Ano? Marami raw mga bata ngayon sa mga universidad na nagsusuicide. So gusto ko rin malaman yon mula sa mga guro. Ano ang ginagawa natin para dito? Meron bang difference yung kung ikaw ay Christian school, kagaya ng eskwela ninyo, doon sa mga private schools na hindi naman Christian o yung public schools natin, ano? Maganda po siguro
matutukan din natin ito dito sa series na ito. Kasi meron po tayong, ito lang po yung una natin na series tungkol sa education. Maraming mga issues na kailangang tingnan, lalo na po yung paano nahuhubog ang ating mga kabataan sa panahong ito. So, salamat po sa inyong mga initiative. Salamat sa yung effort to integrate yung ating mga values sa susunod na generation. At pagpalain po kayo ng Panginoon sa lahat ng efforts ninyo para maihatid ang Ebanghelyo as well as ang ikagagaling ng ating lipunan sa mga kabataan. So, salamat po, Reverend Lustre, at salamat din, Dr. Jacinto. May part po na nag-off-air po yata tayo. Pasensya na po at nag-fluctuate ang ating internet. Maaari nyo pong mapanood ng buo ang episode na ito sa ating FB at YouTube. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin sa gabing ito. Salamat pong muli, Dr. Marivic Salvador Jacinto at Reverend Carlos Peter Ilustre sa pagsama sa amin ngayong gabi. Salamat po sa mga partners namin sa Isip-Isak at sa inyong patuloy na suporta at pagsubaybay sa ikabubuti ng ating bayan at ikilalalim ng ating mga pananampalataya. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na episode ng Isip-Isak sa August 1. Kung nagustuhan niyo po ang episode natin ngayong gabi, pwede niyo po itong i-like at i-share. Patuloy lang po na mag-iwan ng makabuluhang comments sa videong ito o i-message kami sa aming Facebook page. Pwede nyo rin pong balikan ang previous episodes natin sa ating FB page at YouTube channel, Isip-Isak. Hanggang sa susunod na episode po, mag-isip tulad ng Isaac at makialam po tayo para sa ikabubuti ng bayang Pilipinas. Atin ito, pagpalain po kayo, magandang gabi po.